ang sarap nito mga ka-antrep. Kung nagda-diet ka or gusto mong mag-diet, perfect itong pagkain na ito, pang-agahan mo at panghapunan. Masarap, pero napaka-healthy. Nakakabusog din talaga. Kung ito ang gagawin mong pang-agahan at panghapunan, ewan ko na lang kung hindi ka pa maging successful sa pagda-diet mo. Tara, samahan niyo ako hanggang dulo para makagawa ka rin ng ganito. Simulan na natin. Konti lang ang kakailanganin nating mga ingredients dito mga ka-antrep sa recipe na ito at napaka-healthy din. Babalatan ko lang muna itong carrots natin dito. Medium size lang ito mga ka-antrep at isang piraso lang. Siguro good for 3 days lang itong gagawin ko ngayon. Meron din ako dito medium size na pipino. Medyo matanda na nga lang mga ka-antrep. Wala akong mahanap na medyo magandang pipino kaya isa na lang din ang nabili ko. Pero okay na ito. Tanggalin ko lang ang buto. At meron din dapat tayo dito mga ka-antrep repolyo. Maliit lang ang binili ko dahil nga good for 2 to 3 days lang ito at isang apple. Tinanggal ko lang ang pinakaibabaw na dahon ng repolyo na parang sira na. Hinugasan ko na rin kasabay nitong ating apple. At maghihiwa-hiwa na tayo ngayon mga ka-antrep. Hiwa-hiwain lang natin ng pa-cubes mga ka-antrep itong ating mga ingredients, itong ating pipino para crunchy siya. Kung gusto mo nga pala mga ka-antrep halimbawang pang matagal, good for 1 week itong gagawin mong coleslaw na ito mga ka-antrep, maganda ang pipino, tanggalan mo ng mga buto-buto at yung malambot na part niya para hindi siya magtubig-tubig. Purely yung laman lang talaga. At hiwa-hiwain ko lang din itong ating repolyo. Mas maganda mga ka-antrep kung manipis sa yung sa pinakamanipis siya dahil nga salad ito, hindi naman siya pang pansit kaya mas maganda siya at mas crunchy siya at talagang para namang hindi tayo kumakain ng hindi tayo mapagkamalang kambing. Ayan, strips natin ito ng mga maninipis lang talaga para maganda din tingnan pati yung texture niya. At itong carrots natin mga ka-antrep, hiwa-hiwain lang din natin ng pa-strips tapos medyo manipis, yung parang talagang maging malutong lang siya. At mga ka-antrep, sibuyas na puti nga pala ang ginamit ko ditong sibuyas. Mas masarap kasi ang sibuyas na puti daw pag mga salad. Hindi siya masyadong matapang ang amoy at saka mas malinamnam at manamis-namis ang puting sibuyas. Kalahati lang gagamitin kong sibuyas mga ka-antrep, isa itong malaki so hahatiin ko lang. Pero kung mahilig ka sa sibuyas mga ka-antrep, pwede mong damihan ang sibuyas basta't yung puti lang para hindi matapang ang amoy. And of course, dapat hindi rin mawala itong ating an apple a day keeps the doctor away. Napaka-healthy din itong apple mga ka-antrep sa mga nagda-diet. Pwede ngang apple lang ang agahan mo then dinner mo apple lang din. Pero ilalagay natin ngayon ito sa ating gagawing coleslaw. Pwede mo rin nga palang hiwa-hiwain ito mga ka-antrep ng pa-square or pa-cubes. Kaya lang ginaya ko na lang ito sa ating carrots na pa-strips para pareho silang pahaba. Wala lang, pero pwede mo ring i-cubes. Depende sa iyo kung anong type mo na paghiwa-hiwa mga ka-antrep. At ngayon mga ka-antrep ay dito na tayo sa ating mga pampalasa. Maglalagay lang ako dito ng turmeric powder. At maglalagay din tayo dito ng ating paminta powder. At maglalagay lang tayo dito mga ka-antrep din ng konting asin. So pwede tayong mag-adjust mamaya mga ka-antrep pero sa ngayon paunti-unti lang muna para hindi mabigla yung ating mga pampalasa. At maglalagay din tayo mga ka-antrep dito ng pasas. Pero kung ayaw nyo ng pasas ay pwede namang wala para pang dagdag dekorasyon lang at masarap din naman ang pasas. At maglalagay tayo dito mga ka-antrep ng konting olives oil. So mga ka-antrep, try ko lang tong olive oil ha kasi mas gusto ko talaga yung sesame oil. At maglalagay tayo dito mga ka-antrep ng kalahating lemon. At ang pinakahuli pero pinaka-importante din dito sa ating coleslaw ay itong ating mayonnaise. Uubusin ko ang 1/4 kilo na mayonnaise mga ka-antrep pero binili ko itong mayonnaise. Hindi ako confident na ilagay dito yung homemade mayonnaise na ginamit ko kasi nga nabahaw yung mayonnaise na ginamit ko dahil biglang nag-brown out. Kaya ayaw ko muna siyang ilagay dito kasi baka hindi maganda yung lasa niya at masira pa itong coleslaw ko. Ayaw ko i-compromise ang magiging lasa nito. So after ko nga mahalo-halo mga ka-antrep ay nag-decide ako na magdagdag ng ating mga pampalasa. Dagdag ng ating paminta powder, dagdag ng konting asin, dagdag ng ating pasas, dagdag ng ating sesame seeds para sa kanyang aroma at kanyang texture. At ito mga ka-antrep, ito yung ginawa kong homemade na mayonnaise mga ka-antrep pero hindi ako ganun ka-confident na ito lang lahat ang ilagay kasi nga baka umiba ang lasa. So magdadagdag lang ako dito dahil medyo nakulangan ako doon sa 1/4 kilo ng binili kong mayonnaise. Kaya magdadagdag ako dito galing sa aking homemade mayonnaise. At magdadagdag din ako ng olive oil mga ka-antrep kasi medyo kulang yung olive oil natin. At idadagdag ko na rin, uubusin ko na yung isang pirasong lemon. Kanina yung unang hiwa ang nilagay ko at nag-decide akong idagdag
idagdag na rin ngayon ang isa pang hiwa. At pag na-final na ang ating mga ingredients, ay haluin lang natin ito ng husto para mag-incorporate ang lahat or ma-well combined lahat ng ating ingredients na inilagay. Kaya lang, ang atin ngang olive oil mga ka-antrep ay hindi kasing bango nitong sesame oil. Kaya lang tinitipid-tipid ko actually itong sesame oil. Kaya lang wala ngang aroma talaga ng sarap itong oil ng olives oil. Kaya naglagay talaga ako ng sesame oil. Napakasarap naman talaga kasi mga ka-antrep nitong ating sesame oil. Alam mo, first time mga ka-antrep na gumamit ako ng sesame oil. Ngayon lang, nung nagluto-luto na lang ako ng merienda at pang content na rin. Ang sarap niya pala talaga. Kaya lang medyo mahal din. Napaiyak ko. Medyo mahal mga ka-antrep pero ang sarap niya. Excited na akong tikman. Tikiman time. At ito ang unang subo. Masarap mga ka-antrep. Talagang ramdam mo yung napaka-healthy niya. Masustansya, malinamnam siya, fresh, crunchy at malasa mga ka-antrep. So pwedeng-pwede ito mga ka-antrep pang agahan mo at saka pang hapunan para maging perfect talaga at effective ang iyong pagdadiet. So ililipat ko lang ulit mga ka-antrep dito sa ating container na pwede siyang i-stock at ilalagay ito sa ref kasi mas masarap ito mga ka-antrep kung ito ay malamig. So naglagay lang ako ng sesame seeds dito sa ibabaw parang pinaka-toppings nito. At bakbakan na namin ito mamaya pag malamig na. So mga ka-antrep, hindi lang ito pang agahan or hapunan pala, pwede ring pang merienda. Alternate sa ating merienda na maging mas healthy yung ating merienda. Tinatawag pa rin talaga ako ng sesame oil mga ka-antrep. Nag-toppings pa ako ng sesame oil bago ko ito tuluyang takpan at ilagay nga sa ref para lumamig. Sadyang napakabango naman talaga mga ka-antrep. I-try nyo ba mga ka-antrep bumili ng sesame oil para ma-experience nyo rin yung first time ko na-experience dito sa mamahaling oil na ito. At napakasarap pala. Pang mayaman man kasi siguro itong mga oil na ito. Pero hindi ko sinasabing mayaman ako kaya nakabili ako nito mga ka-antrep na curious din talaga ako kasi bukang bibig siya diba ng mga nagluluto. Tapos yung parang feeling mo parang mga mayayaman nila Chris Aquino dati. Tapos ng mga chef. Tapos si Alex Gonzaga nung gumawa siya ng carrot salad niya. Talagang sabi niya sa sesame oil ay napakasarap daw kaya na-curious talaga ako. Kaya ayun, tiniis pikit mata ko talagang binili yung sesame oil na yan. Para sa atin naman kasi mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay medyo mahal siya. Pero syempre sa kanila ay normal na lang nilang ginagamit yung mga ganyang klaseng oil. Pero para sa atin medyo mahal. Pero for experience lang talaga mga ka-antrep kaya bumili ako mga ka-antrep. So try nyo rin mga ka-antrep for experience lang para din talaga malasahan natin at maamoy kung ano ba talagang lasa nitong sesame oil na ito. Ay napakasarap pala at napakabango. Kung umabot ka sa video na ito mga ka-antrep, ito dadalhan ko si RS. Pa-comment naman ay like, coleslaw at gagawa ako. Maraming salamat po sa panunood. Please paki-follow, like and share at save mo na rin ang video na ito para may guide ka kung gagawin mo na. Bye-bye!